Ladies and gentlemen, Undersecretary Claire Castro, the Palace Press Officer. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Ang gusto ng Pangulo, mabilis na aksyon. Sinibak na sa pwesto ni DPWH Secretary Vince Dizon si Assistant Regional Director Henry Alcantara habang inaayos na rin ang dismissal ni na District Engineer Bryce Erickson Hernandez at Assistant District Engineer JP Mendoza. Ito ay kaugnay sa nagpapatuloy na investigasyon sa mga maanumalyang flood control project sa Bulacan. Nirekomenda na rin ni Secretary Dizon na sampahan ng kaukulang kaso sa Office of the Ombudsman sina Alcantara, Hernandez at Mendoza kaugnay sa mga questionabling proyekto. Kasama na rin sa lookout bulletin ng Bureau of Immigration ang nasabing DPWH officials. Kaugnay nito, nakatakda na rin maglabas ng order si Secretary Dizon para sa perpetual blacklisting ng Wawaw Builders at Sims Construction Trading. Pinasasampahan na rin sila ng kaso sa Department of Justice. Ang Wawaw Builders, ang kontraktor sa 96.5 million peso ghost project sa Bulacan, habang ang Sims Construction Trading naman, ang kontraktor sa 55 million peso ghost project sa parehong probinsya. Ang hakbang na ito ng ahensya ay alinsunod sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng mabilisang pag-aksyon, pagsasampa ng kaso, at pagpapanagot sa mga nasa likod ng mga maanumalyang proyekto. Henry Alcantara, effective today, is dismissed from the... Ngayon, he suspended it. Okay, he is now dismissed. I will call for a summary dismissal of Henry Alcantara. So, si Henry Alcantara, dismissed, and we will recommend filing of charges with the Ombudsman. Bryce Hernandez, JP Mendoza, I will already begin proceedings of dismissal. No, may proseso tayo dyan, kailangan natin sundin yan. Pero sisimulan na natin yan at hindi ako magtataka na madidismiss na rin to very, very soon. I will also order the perpetual lifetime blacklisting of Wawaw Builders from DPWH and all their possible affiliate. Papaban ko na rin, i-announce ko na rin, papaban din natin, kasabay ng Wawaw, yung SYMS, yung SIMS, na gumawa ng proyekto na nakita ng ating Pangulo. We will also recommend. Huwag po natin bibiguin ang taumbayan. Ito ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga bagong hala na opisyal ng League of Provinces of the Philippines kahapon. Ito'y sa gitna ng kanyang hangarin para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng Pilipinas. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na hindi natatapos sa mga proyekto at programang pagpapaangat sa pamumuhay ng taumbayan ang pagsulong para sa kaunlaran ng bansa. Ayon sa Pangulo, may mga isyu ngayon na kailangang harapin at hindi pwedeng talikuran. At kailangang bansa ang pamumuno ng mga mabubuting opisyal upang wakasan ang mga maling na kagisnan. Napag-abot na rin ang tiwala at kumpiyansa ng Pangulo sa mga opisyal na hindi nila tatalikuran ang kanilang tungkulin sa pagsusuri sa mga proyekto at ang pagsisiwalat sa mga nagtatago sa kadiliman. Panawagan ng Pangulo, paglingkuran ang taumbayan ng buong katapatan. Tiyaking nasa wasto ang mga proyekto na ipinatutupad ng pamahalaan at ng lalawigan. At isiwalat ang anumang paglabag sa batas. Naniniwala ang Pangulo na ang pera ng sambayanan ay pera ng bayan at hindi para pansariling interes ng sinuman. Muli, paalala ng Pangulo sa mga lingkod bayan, huwag sirain ang tiwalang ipinagkaloob sa kanila ng taumbayan. Naririto tayo dahil pinagkakatiwalaan tayo ng taong bayan. Huwag po natin silang bibiguin. Kaya't hinihikayat ko kayo, paglingkuran natin ng buong katapatan ng sambayanan. Tiyakin natin, nasa wasto ang mga proyekto na ipinapatupad ng pambansang pamahalaan at ng lalawigan. At isiwalat natin kung may makikitang taliwas. At maaari na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan.
First question, Ana Bajo, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, ano po kaya yung naging pagtingin ni Presidente doon sa naging plano ng House leaders na ibalik yung NEP sa DBM but Secretaries Amena and Vincent na sila na po yung pupunta sa House to submit an errata? Ano po kaya ang magiging impact nito sa timeline natin ng pagpasa ng budget? Mhm. At maganda rin po nakita rito para sa umpisa pa lamang ay masaayos na ang budget. At nirerespeto rin po natin ang liderato ng House of Representatives at kung ano man ang mangyayari dito dapat lamang ay kung ano yung naaayon sa konstitusyon. Ma'am, magkakaroon din po kaya tayo ng sweeping review ng budget ng ibang agencies aside po sa directive ni Presidente with regard sa DPWH budget? Siguro sa ganitong klase na nakikita, mas maganda na rin na ibang mga ahensya, tignan din nila kung ano yung nai-report nila at baka nga mayroong naisingit sa proposal nila na hindi na dapat maisingit. Thank you, ma'am. Next question, Eden Santos, Net25. Yusek, good morning po. Regarding po dun sa binabanggit ni BP Sara na mukhang may niluluto behind the scene while nakatutok yung attention ng lahat sa flood control anomaly. Ito po rin yata yung sinasabi ni Senator Amy na plano ni SOJ Secretary Boying na maging ombudsman po para ang target ay makasuhan si BP Sara, ang mga Duterte, o yung mga kaalyado nila gaya rin ni Senator Amy, parang baka pati rin daw siya madamay, sabi niya. Ano po yung reaction dito ng palasyo? There's nothing to worry about in their statements. They are just creations of fertile and wild imagination. Next question, Ivan Mayrina, GMA7. Good morning, Yusek. May we get the position of the palace on moves by some members of Congress to lower the minimum age requirement for president from 40 to 35 and for senators from 35 to 30? Kung ano man po ang kanilang ninanais na gawing batas, mas mainam po talaga kung ano man po ang detalye ay maipakita sa Pangulo bago po magkaroon ng reaksyon. Hindi po natin masasabi kung ito'y positibo o negatibo hanggat hindi po nakikita ng Pangulo kung ano man yung detalye dito. But as to the method, ang pinupush po nila ay constitutional convention. At trabaho naman po nila yan, tingnan po natin. Muli, tingnan natin kung ano po ang magiging detalye nito para sang-ayunan to o hindi sang-ayunan ng Pangulo. Thank you.